So, to continue po yung ating talakayin, Christian living po tayo. Second part, with regards po doon sa mga husbands. Kanina, na-explain ko na yung mga ibang husbands, mababa ang tingin nila o iba yung tingin nila sa kanilang mga asawang babae, no? Nabanggit ko kanina yung tinatawag na they treat their husband or their wives as domestic helpers and not partners. They see their wife as yung outlet of emotion. Ginagawa nilang mga punching bags ang kanilang mga asawa. They see their wife as the reason for their failures. They also see their wives as not fit for them to be seen visually. Dito po tayo ngayon sa kasunod. Kapag kasi iba yung iba yung tingin mo sa asawa mo, mababa na yung tingin mo sa asawa mo, chances are, dito sa relationship na meron ka, lilitaw yung mga bad things ngayon. Just like yung tinatawag natin na violence, tinatawag natin na abuse, mawawala na yung nawala na kasi yung respect, nawala na kasi yung love. So, yung treatment na love, napalitan ito ng abuse. No? Yung treatment ng care ng husband, napalitan ito ng violence. So, let's talk about violence and abuse. So, let me first start with physical abuse. Yan. Siguro naririnig nyo ito. Yung domestic violence. Alam niyo po, ang domestic violence or physical abuse ay nangyayari po kahit kanino. Huwag mo sabihin mayaman yung wife or poor yung wife. Huwag mo sabihin na young yung wife or old yung wife, exempted na. Nangyayari po yung domestic violence. Nangyayari yung physical abuse. And I'm also saying na nangyayari din yung husband abuse o yung battered husband. Meron tayong term ng battered husband. Pero kasi, yung the most prevalent sa domestic violence happens po sa mga wives. Usually, ang mga nakakatanggap ng mga cases na ganito ay ang mga asawang babae binubugbog ng kanilang mga asawang lalaki. Ang tanong ko ito, bakit kaya nila ito binubugbog? Ano kaya yung reason ng mga husband kung bakit nila binubugbog? Marami pong reasons yan. Siguro yung mga possible reasons kaya nagbubugbog yung tao is because he wants control. He wants to control the wife. Yung ibig sabihin dito yung control, yung absolute control. The husband wants absolute control doon sa kanyang asawang babae. Sometimes yung mga husband binubugbog nila yung mga wives nila to punish them, no? Hindi na sila bata pero matatanda na sila pero nakakatanggap pa sila ng mga punishment. I think yung mga Muslim ang Muslim religion sa kanila okay yata tong ganitong sistema they punish their wives physically, no? Or others naman, they want their wives to feel degraded. Ibig sabihin yung they want to feel na bababa yung kanilang tingin sa kanilang sarili. Kaya, regardless kung ano man ang reason nila, if they want to control them, if the husband want absolute control, if the husband want to punish them, or the husband want to degrade them, ano man ang reason niyan is not valid. It's not a valid reason. Wala dapat mabugbog na asawa. Kaya, kapag mayroon kang asawang nambubugbog, ano yung resulta? Yung mismong mga wives na dapat they should consider their home, ang bahay nila, as a safe place. They won't see it as a safe place. They will see it as a dangerous place. They will see it, the family as a dangerous place. Ang mahirap pa man din ito. Ang mga babae kasi, hindi naman po sila kamukha ng mga lalaki na malalakas ang kanilang mga pangangatawan na kaya nilang matiis ang bugbog. Hindi kamukha ng lalaki, malakas naman talaga lalaki. Pero ang mga babae, their bodies, they cannot endure beatings. Hindi nila kayang mapagtiisan ang bugbog. In their physical strength, ang mga babae may hina.
Kaya, dahil mahihina sila, they don't have the power to stop beating. No? Wala silang lakas na para patigilin. Halimbawa, habang binubugbog, may lakas ba siyang patigilin niya? Walang lakas po. Mahina ang mga babae pagdating sa physical strength. Kaya hindi nila mapahinto yung nagbubugbog sa kanila. Kaya nakakawa yung mga wives. They are being abused and receivers of violence. And ang pagbubugbog po sa mga asawa is considered immoral. Almost in all nations. Hindi po maganda, even in our Philippine setup, hindi po maganda na binubugbog ang mga asawang babae. Hindi ka nag-a-agree sa sinasabi niya, bugbugin mo siya, that's wrong. Hindi, may sinabi ka, hindi siya nag-a-agree sa sinasabi yung bugbugin mo, that's wrong. It's never written in the Bible that God has given us the right as husbands to do violence sa ating mga asawang babae. Iyon po tinatawag na physical abuse. Marami pong klase ng abuse. Pwedeng sinusuntok mismo sa gamit ng kamay ng lalaki, o kung ano man yung mahawak ng lalaki, yan ang kanyang ipanghahampas o ihahagis. Diba, nakakita siya ng mag na ganito, tulad ng mag ganon. I-atcha mo yan sa mukha niya, para pag tumama yan, bato yan eh. No? Kaya yung iba makikita mo, may black eye, mayroong mga sugat-sugat sa katawan, may mga sipa sa kanilang mga pangangatawan, iba't ibang klase ng beatings. And the Lord does not condone or does not approve of physical abuse. Okay, mayroong asawang ganun, no? At mayroon ding mga asawa na tinatawag natin na gumagawa ng verbal abuse. Yung verbal abuse po, as the term implies, is by means of our mouth or our words. Yung bibig natin o yung mga salita natin. Sa verbal abuse po, ang nangyayari, mga masasakit na salita binibitawan ng husband para makapanakit. Unang-una, para makapanakit yan. So, to do harm doon sa taong makakarinig ng kanyang mga salita. Ikalawa, para ma-degrade yung feelings ng tao. O yung makita ng wife na wala siyang kwenta. Pag ba naman magsalita yung lalaki, napakabobo mo. Napakawalang kwenta mo. Mga verbal abuse na yan, no? Napakawalang kwenta mo sa taas ng pinag-aralan mo, hindi mo alam. So, anong mararamdaman ng tao? The wife will feel worthless. No? You are transforming your wife from someone who is a normal person into a worthless person. Gumagawa sila ng verbal abuse para makontrol nila yung asawa nila for their own benefit. For their own benefit. Kaya mahirap ang verbal abuse. Kaya nga yung physical violence, pag nabugbog yan, maghihil yan eh. Pero yung verbal abuse nag-i-stay doon sa tao. Iba't iba pa man din yung mga manner of verbal abuse. Merong pasigaw. Ay, makikita mo, sigawan talaga pag sinigawan yan. Wag mo sabihin na lalaki yan, hindi makatak yan. Sa amin kasi mga lalaki, kapag yung nakita namin yung kapwa namin lalaki, makatak, isipin namin bakla yun. Pero wag ka, pag yung lalaki, nakita din namin na nangbubugbog ng babae, sasabihin din namin bakla yan. Pero nangyayari pa rin, yung lalaki magsisisigaw, yung lalaki magbubugbog, tapos mayroong blaming. Sige, yung kakasi, makanyan. Nangyayari yan, di ba? At ang mahirap pa dito, yung iti-threaten yung babae. Iti-threaten yung asawa niyang babae. Magbibigay siya ng mga threats, even to the point na, patenda ka, gano'n, I will kill you. Papatayin kita. Mga gano'n yung mga salita eh. O yung iba naman, yung verbal abuse nila, no? Nasa restaurant sila, habang kumakain sila, maraming mga tao, doon niya ipapahiya. Hindi naman niya sasampalin eh.
Pero yung mga salita niya, lalakasan niya ang boses niya, mapapahiya yung asawa niyang babae in the eyes of many people. Kung marami silang kumakain doon sa restaurant, makikita nila ganon. Oh. O kaya gagawin nila, tatawagin nila yung asawa nila sa mga pangalan na degrading. Tulad ng yung sinabi ko kanina, bobo ka, di ba? Bobo ka, lang kwenta. Mga ganon, yung mga ganon na pangalan. Oh. Of course, tapos, siyempre, yung wife, anong gagawin mo? Gagawin niya, ididepensahan niya sarili niya. O, siyempre, magbibigay ng explanation niya. Ayaw makinig. Nag-explain yung wala pa man, hindi pa man tapos. Hindi pinapakinggan yung explanations. These are the abuses that happen. No? That can happen inside marriage because marami na tayo nakita ganyan. Mayroong physical abuse, may verbal abuse. Yung sabi ni Sister Che, yung mental and emotional abuse. Alam mo, kapag ganito ang nangyayari sa babae, yung mental niya, apektado yan. Dadaan yan sa anxiety. Alam niyo, ibig sabihin ng anxiety, nagninervyos. Aba, nasa loob ka ng pamilya mo, nasa loob ka ng tahanan mo, marinig mo pa lang yung boses niya, nanginginig ka na. Anxiety po ang tawag doon. Nag-iba na yung behavior ng asawa mo dahil sa kagagawan mo. Dahil sa pambubugbog, dahil sa abuse, verbal abuse, nag-iba yung behavior ng asawa mo. Parang nagkakaroon ng mental breakdown. Dadaan pa yan ng depression. Alam nyo, ang hirap kasi sa depression, hindi mo wala na nagpapasaya Kamukha dati, no? Kapag hinahalikan ng isang anak, yung kanyang magulang, nakakapagbigay kasiyahan. Pero kapag nasa depression, yung tao, kahit na yung anak na bata, halikan niya yung taong nalulungkot, wala pa rin nararamdaman na saya. Wala. As in, totally wala. Depressed yung tao. Ano pa mangyayari? Tuluyan nga mawawala yung self-worth o yung self-esteem. Makikita niya sa sarili niya, talagang wala akong kwenta. Wala akong pag-asa. Wala nang saysayang buhay. Mararamdaman niya, mismo sa loob ng family niya, napaka-helpless. Gusto niyang humingi ng tulong, pero kanino siya hihingi ng tulong? Natatakot siya sa asawa niya. Magsusumbong ba ako? Pag uwi ko, sigurado bubugbugin ako. Mafe-feel niya, helpless siya. Nag-iisa siya, wala siyang kasama. Ito po yung mga abuses na pwedeng gawin ng husband sa kanyang wife. Na ito ang hindi pinapayagan ng Biblia at binabawal niya sa ating lahat. No? Binabawal niya sa ating lahat. Kaya anong klase ng violence yan? Kaya anong klase ng abuso yan? Ay hindi po pinapayagan ng kasulatan. Tignan niyo po, no? Itong sitas na ito ang magbibigay liwanag sa atin na bawal yung ganyan na estilo. Ephesians chapter 5 verse 28. Ephesians 5:28. Anong sinabi? So ought men, or men should, sabi niya, love their wives as their own bodies. Mahalin ang kanilang mga asawang babae gaya ng pagmamahal nila sa sariling katawan. He that loves his wife loves himself. Kung mahal mo ang asawa mo, minamahal mo ang sarili mo. Kasi kung paano mo minamahal ang sarili mo, ganun dapat yung pagmamahal, no? For no man ever yet hated his own flesh. Kung nga naman, meron ka na ba nakita na ayaw niya katawan niya? But nourish it and cherish it even as the Lord the church. So, sa madaling salita, ang gusto ng Panginoon, ang mga husband na lalaki ay mahalin nila ang kanilang mga asawa gaya ng pagmamahal nila sa kanyang katawan. Tanong ito,
Bubugbugin mo ba ang sarili mo? Susugatan mo ba ang sarili mo? Sasabihan mo ba ng mga verbal bad words ang sarili mo? Of course not. Hindi ko susugatan ang sarili ko. Hindi ko bubugbugin ang sarili ko. Oh, marunong ka pala magmahal ng katawan mo eh. O kung marunong ka pala magmahal ng katawan mo, ganyan din ang gawin mong pagmamahal sa asawa mo. Yan ang tinuturo ng kasulatan. Hindi ka magiging violente sa katawan mo, o ganun din, huwag ka maging violente sa iyong asawa. O ano sinabi? For no man had ever hated his own flesh. O, totoo ka naman eh. Nakakita ka ng pinag-black eye niya, sarili niya. Pinagsusuntok niya ngipin niya para, bibig niya para mga hulog yung ngipin niya. Meron ka na ba nakitang ganon? Wala pa. Tapos ano sinabi? But nourish it. Anong ibig sabihin ng nourish? Pinapataba. Binibigay yung kailangan. At yung cherish, pinakamamahal. Hindi ba? Pinapakain mo sarili mo. Kumakain ka, hindi mo pinapabayaan ang sarili mo. O ako nga, minemaintain ko 5,000 calories a day, kaya mataba-taba si pastor. O the same principle din. Yung asawa mo, dapat improvement lagi sa kanya. Hindi yung ma-degrade. Hindi yung mag-decay. Hindi yung papunta siya sa kasiraan. Yun ang turo ng Biblia. Kung paano mong mahalin ang sarili mo, inaalagaan ang sarili mo, ganun din ang pangangalaga sa asawa. O dahil pagdating ng araw, hahatulan ka ng Diyos lahat ng pinanggagawa mo sa asawa mo, umanda ka, magbabayad ka. Sinasabi ko sa iyo, umanda ka, magbabayad ka. Binigyan ka niya ng asawa, hindi mo siya minahal sa tamang pamamaraan, umanda ka sa Panginoon. At hindi natutulog ang Diyos, sabi nga. Kaya, anong turo pa natin? Ikaw, inaalagaan mo ang sarili mo. Para ano? Para humaba ang buhay mo. Ganun din. Alagaan mo yung pangangatawan ng asawa mo, hindi yung binubugbog. Paano siya mabubuhay ng mahaba? Ikaw, gusto mo mahaba buhay mo. Pero siya, binubugbog mo. Paano hahaba ang buhay ng asawa mo kung binubugbog mo siya? Diba? Common sense lang yun eh. Kaya hindi kailanman tama, hindi kailanman inuutos ng Biblia na dadapo ang ating mga kamay sa ating mga asawa. O yan, bugbog yan, no? O, dito naman tayo sa ikalawa, o yung sa pananalita ng mabuti. Pananalita ng, kapag may asawa ka, magsalita ka na may respeto sa kanya. O ano sinabi ng Titus chapter 2? Dito tayo sa Titus chapter 2. Verse 7 tayo. Ano sabi ng Titus chapter 2 verse 7? In all things. Ikaw, mananampalataya ka ba? Yes, mananampalataya tayo. O sinasabi ito sa iyo. Sa lahat ng bagay, sabi niya, showing thyself a pattern of good works. Sa lahat ng bagay, magpakita ka ng mga magagandang gawa. Sabi. Sa in doctrine. O tinuturuan ka ng Diyos. In doctrine. O di, pakita mo yan. Yung mga inaaral sa Biblia. Pinapractice mo, uncorruptness. Ibig sabihin hindi ka sipagpaniwala sa mga maling aral. Gravity, ibig sabihin serious ka. Serious ka sa pagiging anak mo ng Diyos. Sa pagiging isang ligtas mo, sa pagiging tapat ka sa pagiging lingkod mo sa Diyos. Sincerity, pag magsalita ka, dapat may sincere ka. Ito na, sound speech. Itong sound speech, isa sa mga bagay na tinuturo ng Biblia, tamang pananalita. At sinabi niya sa verse 7, in all things. Yung ibig sabihin ng in all things, tamang pagsasalita sa labas, tamang pagsasalita sa church,
Tamang pagsasalita, pati sa asawa, in all things nga sinabi niya. So, nasa harapan ka ng pamilya mo, maayos ka magsalita. Nasa harapan ka ng mga kaibigan mo, maayos ka magsalita. Nasa harapan ka ng mga church member, maayos ka magsalita. Lalong-lalo na sa asawa mo. Tamang pananalita, that cannot be condemned. Alam mo kung i-record natin, kukuha ko ng recorder, no? Tapos magsalita ka ng ganyan sa asawa mo. Tapos ipi-play ko yung nakuha kong recording sa mga kapatid natin. Tignan mo kung anong sasabihin nila. Ang gustong ibig sabihin kasi ng cannot be condemned, wala silang masasabing masama sa pananalita mo. Pero hindi, masama ka manalita. Dinedegrade mo, tinatawagan mo ng mga pangalan na hindi dapat ipangalan sa asawang pinangakuan mo na aalagaan mo ng buhay mo. Kaya, ano nangyayari? Kung maayos kang magsalita sa asawa mo, magiging maayos at masaya yung asawa mo. Ngayon, ang tanong. Tanong natin, ito, baka ma-answer yung tanong ni Pastor Rainier. Yung bang pananakit sa asawa, isa bang krimen? Actually, hindi na po, madali na lang po sagutin ngayon ito. Sa ating pong bansa, meron tayong tinatawag na Republic Act 9262. Nakilala po natin sa Anti-Violence Against Women and Their Children of 2004. Ito po yung 9262. Ito po yung abuse, no? Sa ating pong batas, tayo po binibigyan tayo ng proteksyon. Binibigyan ng proteksyon yung mga nakakatanggap ng ganito. Alam nyo ba, kapag yung tao lumabag, 'di ba? Nagano siya, no? Nagbugbog siya. Meron tayong mga punishment diyan, meron mga pagkakulong ng 6 months, meron mga multa ng 50,000, 5,000 to 50,000. Ganyan po ang batas natin. No? Ang batas natin ay for our protection. Ngayon, ang tanong ni Pastor Rainier, kung nang bubugbog yung asawa ko, kailangan ko bang isumbong siya sa pulis? Magandang tanong. Tignan natin sa Biblia, anong sabi ng Biblia. Punta po tayo sa aklat po ng Hebreo. Sa aklat po ng Hebrews chapter 13, Hebrews chapter 13, magsisimula po tayo sa verse 1. Hanggang makuha natin sa verse 4. Sabi po dito, let every soul or everyone be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Let me explain yung verse 1. 13 verse 1. Hebrews. Hebrews ba sinabi ko? I'm sorry, hindi pala Hebrews. Romans. I'm sorry. Kala ko, nasabi ko Romans. Sorry. Romans 13 verse 1. Yung brotherly love, continue ba yon? So, Hebrews 13:1. Let every soul be subject unto the higher powers. Ito pong higher power na ito, ibig sabihin yung kapangyarihan nakakataas sa atin. Ano yung kapangyarihan nakakataas sa atin? Ito po yung batas. Ang batas ang gumugobyerno sa atin. Itong batas na ito, galing po sa Diyos. Ang Diyos ang nag-set ng batas pong yan. Pagdating po ng Second Covenant, yung mga judicial laws, mga batas na mayroong karampatang kaparusahan, ay ipinasok po yan sa gobyerno po ng tao. Na tawag po natin ngayon, the law of the land or the government. Verse 2, whosoever therefore resists the power, mayroong lumalaban sa batas, ha? Ayaw sa batas, linalabag ang batas, anong nangyayari? Riniresist nila ang ordinansa ng Diyos. Ibig sabihin, directly, kapag linalabag mo yung batas, bina-violate mo ang Diyos. So, pwede kang hatulan ng Diyos, ibig sabihin. So, ibig sabihin, kapag linalabag mo yung batas ng tao, ay pwede kang hatulan ng Diyos. Kasi yung batas galing sa Diyos. Rinisis mo ang batas, rinisis mo ang Diyos. And they that resist shall receive to themselves damnation. Oo nga naman, kasi nga batas
Pag sinabing batas, mayroong kaparusahan. Pag sinabing batas, dapat patas. Kapag nagkasala, dapat parusahan. Verse 3. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. So naglagay ang Diyos ng mga rulers, mga nag-i-implement ng kanyang mga batas. Mga tao po ito. So linagay ng Diyos yan para matakot yung mga masasama. No? Para matakot yung mga masasama. Verse 4. For he is the minister of God to thee for good. Ayun ang sagot. Ang sagot po doon ay, ibinigay po ng Diyos ito for your good. Eh, ang nangyayari sa'yo, evil. Binubugbog ka ng asawa mo. Inaabuso ka ng asawa mo. Masabi ko bang good yon? Hindi. Evil. O, ang solusyon dyan ay ibinigay ng Diyos itong mga minister na ito, itong mga trabahador nila, para manatili kang nasa maayos. Kaya, ang tanong, susumbong ko ba sa polis? Go ahead. Go ahead. Dial mo yung 163 yata yung number natin doon sa Bantay Bata. Bantay Bata pala yung sinasabi ko. Yung, punta ka na lang sa nearest na police station. Dahil, yun ang sistema ng Panginoon. Ang physical violence o domestic violence, nag-e-escalate po yan. Nag-e-escalate yan. Hindi po yung halimbawa, ngayon kurut-kurut lang. Tapos bukas kurut-kurut pa rin. Tapos next year kurut-kurut pa rin. Hindi. Nag-e-escalate po yan. Nagsisimula po sa hindi ganong grabe. Tapos gumagrabe. Kaya, the law was given for your protection. Nasa mali yung asawa mo, isumbong mo sa pulis yung asawa mo for your protection. Okay? So, hanggang dito na muna po tayo na natin yung sa husband pagdating po sa mga abuses. And inuulit ko po, napakadali pong magmahal ng asawa. Kung paano minamahal yung sarili mo, ay ganun din ang pagmamahal mo sa iyong asawa. God bless us all.